Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, may gusto ako ulit i-share sa inyo na bago kay GCash. Ito ay ang GCash Overseas, kung saan hindi na natin kailangan ng roaming number para makapagpadala tayo sa ating mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Pero limitado lang to sa mga bansa na pupwede. If you want to know more, just keep on watching and don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. So, simulan na natin to. Let's go! So first, kung hindi ka pa na-verified kay GCash, please watch my video about GCash tutorial kung paano tayo ma-fully verified para malaman mo ang mga pwede mo pang magawa dito kay GCash. So first, ano bang mga bansa ang available na si GCash Overseas? So ang una dito ay si Japan, si Italy, at si Australia. So silang tatlo yung mga pwede ngayon magamit si GCash nang hindi kailangan ng roaming number. Then, para malaman mo yun guys, dahil may message din si GCash na naka-beta launch pa lang ito at ito ay available pa nga lang natin sa mga kababayans natin sa Italy, Japan, and Australia. So, simulan na natin guys. So, first, kailangan muna natin mag-install ng GCash app sa ating cellphone. Example, kung tayo ay nasa Italy, nasa Japan, or nasa Australia, guys. So, mag-i-install muna tayo ng ating GCash. And then, after nun, guys, kung napapansin nyo, dito sa may +63, pag click nyo yung arrow up, merong pagpipilian at nakalagay na nga dyan si Australia, Italy, and Japan. So, example, i-click natin si Italy kung nasa Italy tayo, guys. So, kung example, guys, ay nasa Italy tayo, guys. I-click natin yung Italy and then ilagay natin yung ating contact number na nasa Italy tayo. Then, after nun, guys, ay, ito na yung lalabas. So, welcome to GCash, your phone into a secure e-wallet. So, kailangan natin mag-register. I-click natin yan, guys. After that, kasi meron din silang send money for free once na register ka na sa GCash, kahit nasa Italy ka. And then, scan to pay instantly. So, same lang pag nasa Pilipinas ka, ganun din siya, same with kung nasa ibang bansa ka, yung mga piling bansa na meron ng GCash Overseas. Then, pay online conveniently. Well, then after nun, guys, i-click nyo na yung register. Then, ilagay na yung contact number. So, gaya ng sabi ko kanina, guys, yung may bilog, GCash is only available for Filipino citizens. So, hindi pa to pwede, guys, sa mga foreigners. Then, after that, pag nailagay nyo na yung contact number, click nyo lang yung next. And then, after that, kailangan nila ng verification via text message. So, magsisend sila ng 6-digit authentication code na isisend doon sa number na nilagay natin. After that, pag nailagay nyo na guys, and then, dito na tayo sa may registration. So, ang kailangan dito guys ay email, main source of funds, nationality, and Philippine address. Address po ng sa Pilipinas. Okay po? Then after that, kailangan din ng province, city, municipality, barangay, and zip code ng address nyo dito sa Pilipinas. And then after that, kiklik nyo lang yung next. After nun guys, kailangan nyo na mag-set ng MPIN. So, pag nakapag-set na kayo ng 4-digit MPIN nyo, guys, at i-confirm nyo lang, i-click nyo lang yung submit. After nun, guys, nandito na tayo sa almost there. So, be settle ready and prepare a valid Philippine issued ID. So, ang nire-recommend ni GCash ay kung meron kang passport, driver's license, and UMID. Since nasa abroad tayo, guys, ang ano talaga sa atin, ang meron talaga tayo ay sigurado talaga ay passport. So, ready na lang yun, guys. After na, click nyo lang yung continue. So, paano ba ma-fully verified kahit nasa abroad ka? So, ito yung mga kailangan niya. Kailangan mo ma-unlock yung new features and products ni GCash. Pwede ka rin magkaroon ng 100k na wallet limit at maprotektahan mo yung
account mo sa mga scammers. And then, after that, click mo yung get started. Then, next, maghanda ng valid ID. So, kailangan guys, yung valid ID natin ay readable. And then, hindi photocopy. At nagmamatch yung ID natin sa selfie. And then, tama lahat information. So, sa selfie, dapat ay malinaw. And then, naka-proper attire. Bawal ang naka-sombrero at naka-shades and naka-mask. And bawal din yung may kasama sa selfie. Kasi selfie means ikaw nga lang yun, okay? Then, after nun guys, make sure din na tama yung mga information na finilapan mo. Then, kung ready ka na ma-fully verified, i-click na natin yung get fully verified. So, tell us about yourself. So, ilagay muna natin yung ating birthday. And then, merong question, are you a Filipino? So, i-click mo lang yung yes and then click yung next. After that, pagkalagay naman natin ng ating birthday. So, pagka next naman, ito yung sa recommended IDs, gaya nga nasabi ko kanina guys. Since nasa abroad tayo or nasa yung sa 3 bansang nasabi ko na pwede na si GCash overseas, ay i-ready na natin yung ating passport. Then, after nito guys, sa passport, ito dapat yung ipapakita natin. Yung merong, kung yung merong identification number, may pangalan mo, may birthday, and then yung issued ng passport mo, tsaka yung picture mo, syempre, nandoon. At dapat guys, malinaw, hindi siya pwede mag-blur. Then may lalabas na GCash would like to access the camera. I-click nyo lang yung okay guys para magtuloy yung procedure. After that, ganito yung itsura niya guys kapag nag-scan na tayo ng ID. Yan. So ganito yung example guys ng passport kapag in-scan na siya. And then, sa selfie naman, dapat proper yung ating attire. At yung mukha na nasa ID ay tayo rin po yun. Hindi pwedeng ibang tao. Okay? So, ito guys, kailangan na natin mag-ready para sa ating selfie. So, ito siya guys, lalabas yung camera and then kailangan nyo lang mag-blink ng eyes para ma-detect ni GCash na ikaw nga yun. Then, after that, tell us more about yourself. So, mga hindi na-detect ni GCash na mga kailangan pang info, yun yung mga kailangan mo pang fill upan. So, katulad dito sa location kung meron ka. And then, ano pa ba hindi niya na-detect? Yun. So, employment type. Sa work details to guys ha. So, yung rate, employer, nature of work, source of funds, expected monthly transaction, and then the main purpose of opening account. So, yan, kailangan din yan, guys. Then, after nun, guys, kailangan din ng, ito, guys, yung are you politically exposed person? So, kung di naman, guys, i-click nyo lang yung no. And then, to establish the beneficial ownership, are you actual owner of the account? So, kailangan dito, yes, kasi ikaw naman talaga may-ari ng account. Then, after that, i-click nyo lang yung next. So, dito guys, ang in-example dito is yung source of funds, syempre salary, dahil doon tayo nagtatrabaho sa ibang bansa. And then, yung amount ng inyong expected monthly transaction. And then, main purpose of opening account is send money. Kasi may pagpipilian naman yan, guys. Once na-click mo yung arrow down, may pagpipilian dyan. So, dito, guys, ay example is send money. Then, after nun, guys, sa pinakababa, sa other information, na-click na natin yung sa politically exposed, tsaka sa actual owner of the account. Then, i-click na natin yung maliit na box na I accept the terms and condition. Then, after nun guys, i-click natin yung confirm. Then, ito na yun guys. We're verifying your account. Please expect an SMS within 24 hours on the status of your verification. So, kailangan na natin mag-wait ng isang araw guys para ma-fully verified tayo. The next day. So, ito guys, after ng isang araw, meron nang nag-text na fully verified na sa GCash. Kahit nandun ka sa
specific na country na pwede si GCash overseas. Okay guys, so ganun lang kasimple guys. Basta nasa Japan, Italy, or Australia ka, pwede ka nang makapag fully verified kay GCash at hindi mo na kailangan ng roaming number kasi yung mismong number na nandyan ka sa iyong bansa na yun ay pwede mo na siyang magamit. So I hope na may natutunan kayo sa aking video for today, and thank you so much for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye!